Maniniwala ba kayo kapag sinabing maaaring magbuklod ang tao at engkanto sa iisang katawan? May mga bagay sa mundo na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya, ng relihiyon, o kahit ng lohika ng matatanda. Bata pa lang ako, alam ko nang may kakaiba sa paligid ko. May mga aninong sumusunod sa akin kahit wala namang liwanag sa likuran. May mga bulong na ako lang ang nakakarinig kahit walang tao sa silid. At may presensyang dumadampi sa balikat ko tuwing sasapit ang gabi. Hindi malamig, hindi rin mainit, pero laging nariyan, parang hangin na may sariling isip. Magandang araw, Miss Aya. Ako nga pala si Luwani. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hango ito sa tunay at sarili kong karanasan na matagal ko nang nililihim. Hindi dahil sa natatakot akong baka may makaalam o manghusga, kundi dahil alam kong iilan lang sa mga tao ang naniniwalang totoo ang mga nilalang na engkanto. Lumaki ako sa paanan ng kabundukang nasasakupan ng Mindanao. Hindi ko na lang sasabihin pa ang eksaktong lokasyon gaya ng mga nasa iba mong kwento. Nang mga panahong nangyari ang kwento kong ito ay hindi pa nasasaklaw ng makabagong teknolohiya ang baryong kinatitirhan namin. Kung saan mas madalas ang katahimikan kesa sa ingay ng mga motorsiklo. Hindi uso ang relo at bihira ang kuryente. Gabi pa lang ay parang hating gabi na ang katahimikan. Ang mga bahay ay gawa lang sa kahoy at pawid at ang mga ingay sa gabi ay mula lamang sa mga kuliglig, mga paniki at minsan sa sigaw ng kung sinong nilalang na ayaw nang tawagin pa sa pangalan. Lumaki ako sa isang payak na pamilya. Magsasaka ang aking ama at si inay naman ay mananahi ng tapis at barong na ibinababa sa palengke tuwing Huwebes. Ako lang ang anak nila, o yun ang akala ng lahat. Ayon sa kwento ng aking ina, Miss Aya, mag-isa lang daw akong isinilang sa gitna ng tag-ulan. Hindi man ako isinilang sa ospital. Nandun si Kumadrona Tasing, ang matandang hilot sa baryo. Malakas daw ang ulan ng gabing yun at 3 araw nang walang tigil ang buhos. Sa liwanag lang ng gasera ako iniluwal at pagkalabas ko, huminto raw bigla ang ulan. Sabi ng aking abuela, malas raw pag ganon. Pero sabi naman ng kumadrona, hindi yan malas. May kapiling yang hindi natin nakikita. Hindi pinansin ni inay ang sinabi ng kumadrona. Basta't malusog ako at hindi iyakin. Sapat na yun sa kanya. Pero simula noon, may mga bagay nang napapansin sa akin na hindi kayang ipaliwanag. Tuwing gabi, kahit walang tao sa silid, para bang may bumubulong sa akin. Hindi matigas, hindi rin mahina, pabulong lang, pero palaging pamilyarang tinig. Parang tinig ng kapatid o sarili. May mga pagkakataong makikitang mag-isa akong naglalaro sa likod ng bahay. Nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga habang may kausap akong hindi nila makita. Minsan nga'y napapansin ng aking ama na nakangiti akong bigla kahit walang sino man sa paligid. Noong unay akala ng aking inay na napapraning lang si Itay. Pero sa kabila ng kanilang kaba, hindi nila ako sinaktan ni minsan. Pinabayaan nila akong lumaki ayon sa sariling daloy. Marahil ay takot o baka naman ay ayaw lang nila akong pilitin. Ang pangalan niya ay Leora. Alam kong mahirap paniwalaan. Pero si Blanca ay kakambal kong hindi isinilang. Isa siyang nilalang mula sa kabila. Hindi impakto. Hindi rin masamang espiritu. Isa siyang engkanto o engkantada kung tawagin nila. Ayon sa kanya, siya ay isinilang kasabay ko. Pero sa mundo nila,
May koneksyon daw kami mula pa sa sinapupunan ng aking ina. Hindi ko maipaliwanag kung paano, pero ramdam ko, mula pagkabata, hindi siya kailanman nawala sa tabi ko. Parati ko siyang kausap tuwing gabi, kalaro tuwing mag-isa lang ako, at siya rin ang nagtuturo sa akin kung paano maging matatag kapag pinapahiya ako ng iba. Isang beses, tinapunan ako ng batong putik ng anak ng kapitan. Hindi raw ako tunay na tao dahil kakaiba raw ang aura ko. Nang sumunod na araw, nadula siya sa sariling suka at nabalian ng braso. Walang may alam kung bakit, pero narinig ko si Leora sa isip ko ng gabing yun. Hindi ka na niya masasaktan pa, Luwani. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako lagi para ipagtanggol ka. Nang gabing yun, doon ko nakumpirmang si Leora ang may kagagawan kung bakit nagkagano ng anak ng kapitan, at magmula nga nun, parati niya na akong pinagtatanggol. Hindi siya kailanman nakikita ng iba. Kahit ako, ng mga panahong yun ay hindi ko siya nakikita ng malinaw. Parang liwanag sa gilid ng mata o hangin na may amoy ng bagong pitas na dama de noche. Pero ramdam ko ang presensya niya, lalo na kapag ako'y malungkot, takot o pinapahiya. Dama ko ang kanyang galit na dumadaloy sa loob ko, na parang ako rin ang nagngingit-ngit. Sa mga taon ng aking pagdadalaga, lalong lumalalim ang koneksyon naming dalawa. Parang hindi ko na alam kung alin sa nararamdaman ko ang akin at alin ang kay Leora. Kapag nalulumbay ako, minsan bigla na lang may nababasag na florera sa mesa. Kapag kinikilig naman ako, naririnig ko ang mga dahong sumasayaw kahit walang hangin. At kapag nagagalit ako, matinding galit, para bang ang buong paligid ay sumasama sa puot ko. Hindi ko ito'y kinukwento kanino man, lalo na sa lugar naming may tanim na takot sa kahit anong kakaiba. Ang batang may kambal na hindi isinilang ay madaling mapagkamalan, kung hindi baliw, anak ng kulam. Kaya itinago ko si Leora, tulad ng pagtatagong ginagawa niya mula pa noon. Pero unti-unting dumadating ang panahon na hindi na sapat ang pananahimik, sapagkat may mga bagay sa mundong ito na hindi pwedeng manatiling lihim habang buhay. At may mga nilalang na hindi laging kontento sa gilid. Dahil minsan, nais din nilang lumantad, kahit bawal, kahit mapanganib. At dito nagsisimula ang aking kwento, Miss Aya. Ang kwento namin ng kambal ko na hindi isinilang sa iisang mundo, pero iisang puso ang pinagmulan. Hindi naging madali ang pagdadalaga ko sa baryo namin. Sa mga mata ng iba, ako'y tahimik lang, magalang at may sariling mundo. Hindi ako pala kaibigan at bihira akong makihalubilo sa ibang kabataan. Ang sabi ng matatanda, ako raw ay may lamig na para bang may aninong humaharang sa liwanag ko. Pero ang hindi nila alam, sa bawat sandaling akala nilang nag-iisa ako, ay buo akong may kasama. Sa bawat umaga, habang nag-iigib ako ng tubig sa sapa, naroon si Leora. Hindi ko man siya makita, ramdam ko ang paglalakad niya sa tabi ko. Marahang humahaplo sa braso ko ang hanging dala niya. At minsan, naririnig ko ang mahina niyang tawa kapag nadudulas ang tsinelas ko sa putik. Hindi ka pa rin talaga marunong mag-ingat. Pabulong niyang sambit minsan. Hindi mo kasi ako tinutulungan eh. Alam mo namang ang bigat-bigat ng tubig. Nakangiti kong bulong pabalik sa kanya. Matapos yun, sabay kaming tatahimik. Ganun kami. Tahimik pero puno ng ibig sabihin ang bawat sandali. Sa gabi, habang nakahiga ako sa banig, siya ang huling tinig na naririnig ko bago ako makatulog. Minsan,
Kukwentuhan niya ako ng mga bagay na hindi ko alam kung totoo. Tungkol sa isang lugar, sa ilalim ng puno ng balete, kung saan ang oras ay tila hindi gumagalaw. O tungkol sa lawa sa bundok na hindi lumulubog ang buwan kahit umaga na. Minsan, napapaisip ako kung talagang kwento lang yon o alaala niyang hindi akin. Leora, bakit mo ko pinili? Tanong ko sa kanya. Hindi kita pinili. Luwani, parte ako ng pagkatao mo. Hindi mo na ako mawawala pa at hindi rin kita iiwan. Iyon ang mga salitang hinding-hindi ko malilimutan sa kabila ng lahat ng pagiging iba ko sa iba, ng malamig na tingin ng mga tao at ng mga usap-usapang baka raw ako ay pinaglihi sa duwende. Nandoon si Leora. Hindi ko kailanman kinailangan ng tunay na kapatid dahil siya ang kabiyak ng diwang hindi man isinilang, buhay sa lahat ng aspeto ng damdamin. Kapag umiiyak ako, siya ang unang nakakaramdam. May isang gabing, sinigawan ako ng aking ama dahil lamang sa basag na plato. Hindi ko napigilan ang luha ko at habang lumuluha ako sa sulok ng silid, naramdaman ko ang pintuan na kusang sumara. Ang lampara sa dingding na biglang umilaw ng mas maliwanag at ang buong paligid ay tila nanlamig. Leora, ikaw ba yan? Tanong ko. Hindi mo dapat tinitiis yan. Sagot niya, malamig ang tinig pero puno ng damdamin. Hindi naman siya masamang tao. Pagod lang siguro si Itay. Malungkot na tugon ko. Narinig ko ang kanyang pagbuntong hininga, mahaba at mabigat. Palagi ka na lang nagpapaliwanag para sa mga taong nananakit sa'yo. Luwani, hindi mo kailangang ipaglaban silang lahat. Narito ako para magtanggol sa'yo. At totoo nga ang sinasabi niya, Miss Aya. Sa eskwela, sa baryo, kahit sa mga panaginip, hindi ko kailanman naramdaman ang lubos na pangungulila. Dahil siya ang una kong kaibigan, tagapagtanggol, tagapakinig, at kung minsan, tila siya pa ang mas matanda sa amin. Alam niyang mapagtimpi ako. Alam niyang tumatahimik lang ako kapag galit na. At kapag ako'y takot, lalo na sa gabi, sa mga panahong lumalalim ang dilim at ang hangin, ay tila may dalang hindi maipaliwanag. Naroon siya, pumapagitna sa akin at sa kung anuman ang nasa paligid. Para bang kabisado niya na ako, simula ulo hanggang paa. Pero alam naming pareho, may hangganan ng ganitong klase ng pagsasama. Habang lumalaki ako, mas nagiging malinaw sa akin na may mga bagay sa pagitan naming dalawa na kailangang maintindihan. Hindi kami maaaring laging ganito. Ako sa mundong to, siya sa mundong hindi ko nakikita. At kahit gaano pa kami kalapit, may puwang sa pagitan namin na hindi basta mapupuno ng salita o presensya lang. Hanggang kailan ka mananatili, Leora? Tanong ko sa kanya isang gabi. Tahimik siya, matagal, at sa unang pagkakataon, naramdaman kong malamig ang kanyang sagot. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa lungkot. Hindi ko alam. Simula nang tumungtong ako ng 17 taong gulang, may mga pagbabago akong napansin. Hindi lang sa katawan, kundi pati sa paligid. Mas naging matalas ang pakiramdam ko sa mga tao. Parang nararamdaman ko kung totoo ang sinasabi nila o hindi. Minsan, kahit walang imik ang isang tao, alam kong may itinatago siya. Alam kong may binabalak siyang masama. Hindi ko maipaliwanag kung paano ko nararamdaman ang mga ganong bagay. O baka may kung anong nabubuksan si Leora sa loob ko. Isang araw nga nun, habang namamalengke ako
May matandang babae na hindi ko kilala ang lumapit sa akin. Mahina na ang kanyang katawan at bahagya ng yumuyuko sa lakad. Pero nang tumingin siya sa akin, para akong binutas ng kanyang mga mata. "Sino ang kasama mong anino?" Tanong niya, halos pabulong, pero malinaw. Hindi ako sumagot. Nagkatinginan kami ni Leora sa loob ng isip ko. Ramdam ko ang kilabot na dumadaos-dos sa bato ko. "Halika na, umalis na tayo dito." Sambit ni Leora sa aking isipan. Mahigpit, para bang maging siya ay nakaramdam ng takot. Hindi ko na nga sinagot pa ang matanda at mabilis na akong umalis. Kinagabihan ng araw na yun, hindi ako makatulog. Bumilis ang tibok ng puso ko nang tanungin ko si Leora. "May iba nang nakakakita sa'yo?" "Bihira, pero may ilan. Karaniwan ay matatanda na bukas ang ikatlong mata." "Anong ibig sabihin nun?" Hindi siya sumagot agad, pero maya-maya, marahan niyang sinabing, "Luwani, bihira ang may kakambal na katulad ko. Kadalasan, namamatay agad ang tulad kong koneksyon sa mundo ninyo. Pero sa'yo, hindi ako natanggal. Sa halip, parang lumalim pa ang koneksyon nating dalawa." "Kung ganun, bakit?" "Kasi hindi lang ako basta kakambal mo. Luwani, pinili kong manatili. Pero bawat pananatili, may kapalit." Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin. Pero hindi nagtagal. Nagsimula na ang mas matitinding pangyayari. Isang hating gabi, nagising akong umiiyak si inay. Palabas siya ng bahay. Tinatawag ang aking ama. May nawawala raw na baka mula sa kulungan. Kinabukasan, hindi pa rin namin ito matagpuan. "Ako ang kumuha, Luwani." Sambit ni Leora habang hindi pa rin kami magkanda-ugaga sa kakahanap. Nagtatakang napatingin ako sa kanya. "Bakit mo ginawa yun?" Tanong ko. "Nilipat ko lang. Pinagtatanggol lang kita. May masamang binabalak si Kapitan Lando sa pamilya natin. Binayaran niya ang ilang kabataan para sunugin ang kulungan ng mga hayop. Ngayon, wala na siyang dahilan. Hindi niya na tayo matitinag." "Pero Leora, saan mo sila dinala? Bakit hindi namin mahanap?" "Ibabalik ko din sila kapag tumigil na ang kapitan." Sa unang pagkakataon, hindi ko siya sinagot. May parte sa akin ang natakot. Hindi sa kanya mismo, kundi sa kung anong kaya niyang gawin. Oo, para sa akin, para sa amin, pero sa paanong halaga. Paglipas lang ng ilang linggo, sinundan pa ito ng ibang insidente. Ang mga kaklasikong nangungutya sa akin, bigla-bigla na lang nagkakasakit ng walang paliwanag. Ang guro kong tumanggi na isali ako sa patimpalak, nadulas hagdan kinabukasan. Walang direktang ebidensya, walang nakakita. Pero ramdam kong sa likod nito ay kagagawa ni Leora. "Bakit ka nalulungkot, Luwani?" Tanong niya habang tahimik akong nakaupo sa likod ng bahay. "Hindi ko na nagugustuhan ang mga ginagawa mo, Leora. Nakakasakit ka na ng ibang tao." Naramdaman kong umupo siya sa tabi ko. "Dahil ayokong ikaw ang masaktan, Luwani. Ayoko na ikaw ang inaapi." Tumahimik ako. Sa kaibuturan ng puso ko, alam kong mahal ako ni Leora. Iba ang pag-aalaga niya. Hindi tulad ng magulang, ni kaibigan. Mas malalim, mas likas, mas matindi. Parang siya ang kaluluwa kong hindi ko isinilang sa mundong ito. Pero kasabay ng pag-init ng kanyang pagmamahal ay ang paninikip ng aking mundo. Pakiramdam ko, unti-unting nababakuran ang buhay ko ng mga aninong siya rin ang humuhubog. Isang gabi,
Habang nakatanaw ako sa buwan mula sa bubungan ng bahay namin, naramdaman ko siyang nasa likod ko. Tahimik lang. Leora, mahal mo ba ako bilang kapatid o bilang ikaw rin? Wala sa sariling tanong ko. Matagal bago siya sumagot. Hindi ko alam ang sagot. Ang alam ko lang, hindi ko na kayang mawala ka. At kung darating ang panahon na may kukuha sa'yo, hindi ko sila hahayaan. Napatingin ako sa kanya. Sa malamig na hanging dumaan, para akong nilamig hanggang buto. Sapagkat sa tinig niyang yun, hindi na ako sigurado kung ako pa bang may mas hawak sa sarili ko o siya na. Mula nang magsabi si Leora ng mga salitang yun, nagsimula akong naging mas maingat sa bawat pagkilos, sa bawat taong kinakausap ko. Hindi dahil takot ako sa kanila, kundi dahil takot ako sa magiging tugon ni Leora. Una kong napansin ay ang pagbabago kay Lucio. Si Lucio ang anak ng bagong guro sa baryo namin. Matangkad, tahimik, at may mga matang laging nagmamasid. Hindi siya taga rito, kaya hindi siya gaanong nakikisama sa iba. Pero sa hindi ko maipaliwanag na paraan, parang may ugnayan kaming dalawa. Hindi sa salita, kundi sa mga sulyap, sa mga tipid ng ngiti, sa paglalakad niyang minsang umaalalay sa akin kapag madulas ang daan mula sa paaralan pa uwi. Nang dumating ang buwan ng Pebrero at araw ng mga puso, nag-abot ng isang puting bulaklak si Lucio. Isang uri ng ligaw na bulaklak na hindi ko alam kung saan niya nakuha. Tinanggap ko yun. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nakaramdam ako ng kaba sa dibdib na hindi mula sa takot, kundi sa pagkasabik. Pero hindi yun nakalampas kay Leora. Luani, hindi mo siya kilala. Bulong niya kinagabihan habang nakahiga ako sa banig. Hawak-hawak pa rin ang bulaklak. Hindi rin naman kita kilala nung una. Matabang na sagot ko. Pero ako ang kakambal mo. Pero hindi ibig sabihin nun, ikaw na lang ang pwedeng magmahal sa akin. Natahimik siya kaya akala ko tapos na. Akala ko tinanggap niya na. Pero kinabukasan, wala si Lucio sa klase. Sabi ng guro, nilagnat daw ng matindi, hindi makabangon sa higaan at tila hinang-hina ang katawan. Ilang araw din siyang hindi pumasok at nang bumalik siya, para bang ibang tao na. Maputla, walang kibo at parang iniiwasan ako. Anong ginawa mo sa kanya? Tanong ko kay Leora habang mag-isa kong pauwi at naglalakad. Pinoprotektahan lang kita. Protekta? Hindi mo kailangang gawin yun. Wala naman siyang ginagawang masama sa akin Hindi mo naiintindihan, Luani. Ang daming pwedeng kumuha sa'yo. Ang daming gustong baguhin ka. Kahit tagal kitang binantayan. Tapos hahayaan kitang mabura ng kung sino lang. Anong kung sino lang? Leora, si Lucio yun. Kilala sa baryong to na anak ng guro. Ano bang? Alam mo hindi kita maintindihan. Sakal na ako sa'yo. Tumigil ako sa gitna ng daan. Hinaplos ko bahagya ang dibdib para maibsan ang inis na nararamdaman ko. Alam mo, Leora, mahal kita. Pero hindi mo ko pag-aari. Hindi pwedeng lahat na lang ng taong lalapit sa akin o may gawin sa akin. Sasaktan mo din. Anong gusto mo? Hayaan kita? Oo, hayaan mo ko. Hayaan mo na ako sa buhay ko. Mula noon, mas bihira na ang mga bulong ni Leora. Pero ramdam kong hindi siya nawala. Nasa tabi ko pa rin siya. Nakabantay. Tahimik pero mapagmatsyag. Parang aninong hindi sumusuko. Pero magmula din noon, wala na akong nabalitaang mga taong lumalapit sa akin na nagkakasakit. Hindi na din naulit pa ang mga kakatwang insidente na si Leora ang may kagagawan.
Para bang pinagbigyan niya talaga ang sinabi kong hayaan niya na ako. Akala ko magtutuloy-tuloy na ang lahat, na mamumuhay na ako ng tahimik at payapa at tanging si Leora lamang ang hiwaga sa buhay ko. Pero isang araw, habang papunta ako sa ilog para magsalok ng tubig, napansin kong may estrangherong lalaki ang nakatayo sa lilim ng matandang punong akasya sa tabi ng daan. Matangkad siya, maputla ang balat, pero hindi sakitin ang itsura, kundi parang pinanday mula sa isang panahon na hindi ko kilala. Hindi siya gumagalaw, pero ramdam ko ang titig niya sa akin. Ilang sandali pa, biglang sumulpot sa harap ko ang isang napakagandang babae. Napakaputi niya, mahaba ang umaalon-alon na buhok, kulay bughawang mata, at ang kasuotan niya ay para bang nakadikit mismo sa balat niya. Hapit na hapit ito at kurbang-kurba ang napakagandang katawan niya. Hindi siya taga rito. Umiwas ka, Luwani. Hindi pa man nakakapagtanong ang isipan ko kung sino siya o kung saan siya nagmula. Nang marinig ko ang boses niya ay agad ko itong nakilala. Si Leora. Sa tinagal-tagal ng panahon, yun pa lamang ang unang beses na nakita ko ang tunay niyang anyo. Saglit akong natigilan at hindi agad nakakibo. Nabalik lang ako sa ulirat nang maramdaman kong hinawakan niya ang kamay ko, saka marahang hinila palakad. Pinilit kong lumakad ng diretso, sa kabila ng pagkamanghang nararamdaman ko sa kakambal ko. Pero habang papalapit kami sa lalaking nakita ko, may malamig na hangin ang dumaan. Hindi galing sa bundok, kundi parang mula sa gitna ng katahimikan. Pagdaan ko sa tapat niya, nagsalita ang lalaki. Mahina pero klaro. Luwani. Tawag ng lalaki sa pangalan ko. Naramdaman kong biglang sumikip ang dibdib ko. Mapapahinto na sana ako sa paglalakad, pero bago pa man mangyari yun, marahas na akong hinila ni Leora papaalis sa lugar na yon. Hindi ko alam kung paano kami nakaalis agad roon. Pero namalayan ko na lang ang sarili ko na nasa loob na ng bahay. Tahimik kaming nakaupo ni Leora sa banig. Hindi siya kumikibo kahit tinatawag ko siya. Parang nagtatampo, pero mas higit pa ron. Parang nasasaktan siya. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang pighati. Kinabukasan, habang papalubog ang araw, naglakad ako patungo sa kakahuyan. Hindi ko alam kung ano ang inaasahan kong makita, pero may bahagi ng puso ko ang nananabik. Pagkarating ko sa gitna ng gubat, may liwanag ng kakaiba, hindi mula sa araw, kundi mula sa mga dahon na para bang tinatamaan ng liwanag na hindi ko nakikita. Doon ko siya nakita, ang lalaking nakatayo sa may puno ng akasya nang magdaang araw lang. Nakaupo sa tabi ng isang matandang puno na may ukit sa katawan, mga simbolo, mga panalangin, o mga paalala. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Agarang tanong ko sa kanya. Matagal na kitang kilala. At kung itatanong mo kung bakit ako narito, iyon ay sa kadahilan ng may kailangan kang malaman. Malaman? Tungkol saan? Tsaka, sino ka ba? Ako si Kael. At dapat mong malaman kung ano ba talaga ang namamagitan sa inyo ng kakambal mo bago pa mahuli ang lahat. At sa gabing yun, habang sumisilip ang buwan sa pagitan ng mga sanga, kinuwento sa akin ni Kael ang hindi kailanman sinabi ni Leora tungkol sa pinanggalingan naming dalawa. Tungkol sa ugnayang hindi lang kambal, kundi panata. Tahimik siyang nagsalita, halos parang nananaginip. Noong unang panahon, bago pa man isinilang ang paniniwalang tao lamang ang hari ng lupa, may mga nilalang nang nabubuhay kasama ninyo. Hindi kami multo, hindi rin kami halimaw. Kami ang mga tanod ng hangganan, mga anak ng liwanag at dilim.
Katulad ni Leora? Tama. Pero si Leora, hindi basta-basta. Isa siya sa mga pinili. Pinili para isama sa katawan ng isang mortal. Hindi para sirain ito, kundi para itaguyod ang isang lumang kasunduan. Isang panata. Panata? Anong panata? Noon, may isang pamilya sa kabundukan ng Mindanao na pinagkalooban ng gubat ang karapatan ng pagbabantay. Ang bawat pangalawang anak na babae ng lahi nilang yun, ipapanganak na may kaluluwa ng isang tanod sa loob. Ipinaglihi sa 2 diwa. Isa sa laman, isa sa diwa. Ako ba ang tinutukoy mo? Hindi lang ikaw, Luwani. Ikaw at si Leora. Isa lang kayong katawan na hinati ng tadhana. Ikaw ang laman, siya ang diwa. Pero habang lumalaki ka, pinipili niyang manatili. Umibig siya sa buhay mo, sa mata mo, sa lahat ng sakit at ligayang hindi niya kailanman mararanasan. Kung mananatili siyang purong engkanto. Pumintig ang puso ko. May luhang nag-ipon sa gilid ng mga mata ko. Kaya siya nananatili. Kaya siya hindi bumibitaw. Pero bakit ako? Bakit sa dami-dami ng tao? Bakit ako? Dahil ang lahi mo ang nag-alay ng panata noon. Panata ng kalikasan sa tao. Panata ng tao sa gubat. Isa kang tagapamagitan, Luwani. Hindi mo lang alam, pero sa puso mo, dama mong totoo ito. Hindi ako nakasagot agad. Sa isang banda, para akong nilinlang ng sarili kong kasaysayan. Pero sa kabilang banda, para akong, sa wakas, nauunawaan ko na. Ngayon, nararamdaman mong unti-unti ka nang nawawala. Diba? Na para bang may ibang lumulubog sa loob mo, habang ikaw ay palubog rin. Kapag hindi ka gumawa ng paraan, unti-unti ka niyang masasaklaw at darating ang araw na hindi na ikaw si Luwani, kundi si Leora na ang nasa loob ng katawan mo. Magpapalit na kayong dalawa. Tanggapin mo ito bilang isang babala at paunawa, Luwani. Tanging ikaw lang ang makakabawi sa sarili mong kaluluwa. Matapos niyang sabihin iyon, unti-unti na siyang naglaho na para bang usok sa dilim hanggang sa tuluyan ko na siyang hindi makita. Pagbalik ko sa baryo, malamig ang hangin. Walang ni isang ulap sa langit. Pero tila may nakabiting unos sa dibdib ko. Hindi na ako kinakausap ni Leora. Tahimik lang siya sa loob ng isip ko. Hindi galit, pero parang isang batang lumalayo. Umaasang tatawagin ko siya pabalik. Pagdating ng umaga, pinuntahan ko ang pinakamatandang babae sa baryo. Si Lola Basha. Matanda na siya. Hulubot na ang balat, pero hindi kumukupas ang paningin. Na tila nakikita ang mga hindi kayang sulyapan ng ordinaryong mata. Nang makita niya ako, hindi na siya nagulat. Parang alam na niya kung bakit ako naroon. Anak ng alitap-tap, tama ang oras mo. Sabi niya. Ikinuwento ko ang lahat. Si Leora, si Kael, at ang panatang hindi ko kailanman pinirmahan, pero pinasan ko sa pagsilang ko pa lang. Tahimik lang si Lola Basha. Pagkatapos ng kwento, kinuha niya ang isang matandang kahon mula sa ilalim ng altar. Doon, may isang matulis na kahoy. Isang lumang salamin na puti ang gilid at isang itim na hibla ng buhok. Ito ang seremonya ng paghihiwalay. Hindi ko ito ginamit kailanman dahil ang huling gumamit nito, hindi na nakabalik bilang siya. Sabi niya, "Anong ibig mong sabihin, Lola?" Pag pinili mong paalisin si Leora, hindi mo lang siya pinapalaya. Pinipilit mong takpan ang parte ng kaluluwang naging ikaw rin. At baka sa pagtanggal mo sa kanya,
Matanggal mo rin ang mga bahagi na hindi na kayang buuin. Hindi ako sumagot. Umuwi akong tahimik at buong araw pinag-isipan ko ang lahat. Kung hanggang saan ang kaya kong isuko para manatili bilang ako. At sa kinagabihang yun, sa huling gabi bago ang aking desisyon, dumating si Leora. Hindi sa isip ko, kundi sa katawan ko. Sa salamin ng lumang aparador, nakita ko siya. Hindi siya refleksyon ko. Isa siyang refleksyong buhay. Ang mukha kong hawak ng ibang damdamin. Mga matang mapurol sa galit at takot. Pumili ka na, Luwani. Alam kong alam mo na ang lahat. At kung pipili ka, sana ako pa rin. Malungkot niyang sabi. Tahimik akong lumapit sa salamin. Hinawakan ko ang sarili kong mukha sa refleksyon. At doon, sa pagitan naming dalawa, sa gitna ng salamin at laman, naramdaman ko ang hangganan ng isang ugnayang hindi pinili kundi ipinasa. At sa susunod na yugto, pipiliin ko na. Araw ng linggo, tahimik ang buong baryo. Wala ni isang manok na tumitilaok. Parang pati mga hayop ay nakikiramdam. Nakatayo ako sa likod ng bahay ni Lola Basha, sa gitna ng isang bilog na guhit sa lupa, gawa sa abo ng saging, durog na dahon ng sambong, at pulbos ng uling mula sa nasunog na kahoy ng nara. Kapag sinimulan mo ito, hindi mo na siya kayang itaboy kung magbago ang isip mo. Kaya tanungin mo muna ang puso mo. Ano ang mas mahalaga? Ang pagbalik sa pagiging buo o ang pagtanggap sa pagiging dalawa? Napahawak ako sa dibdib ko. Tahimik si Leora. Pero naroon siya. Ramdam ko. Hindi na siya bulong. Hindi na siya sigaw. Kundi presensyang kasabay ng tibok ng puso ko. Ayokong mawala ka. Bulong ko. At sa loob ko may tumugon. Nasa sayo ang huling desisyon. Ano man ang maging pasya mo, igagalang ko ng buong puso. Naupo ako sa gitna ng bilog. Dinampot ko ang salamin ni Lola. Ang matandang puting salamin na kaya raw sumilip sa anyo ng kaluluwa. Nang tumingin ako, hindi ko nakita ang sarili kong muka. Ang nakita ko ay dalawang muka sa iisang ulo. Hindi halimaw, kundi magkahalong anyo. Ako at siya. Luwani, hindi na kita aangkinin. Pero hindi rin kita iiwan. Kung papayagan mo, mamumuhay akong kasama mo. Magkaiba, pero hindi magkalaban. Yun ang una naming kasunduang hindi sinambit ng orasyon, kundi tinanggap ng damdamin. Tumayo ako, humakbang palabas ng bilog. At sa pagkabasag ng sinaunang ritual, isang bagong patakaran ang isinilang na kahit iisang katawan, maaari palang magkasya ang dalawang kaluluwa. Basta't marunong silang maghintay, magpaubaya at magmahalan. Dumaan ang mga taon, hindi ko na kinailangan ng salamin para malaman kung naroon pa si Leora. Kapag nananahimik ako, siya ang boses na nagtutulak sa akin. Kapag nasasaktan ako, siya ang galit na bumabangon. At kapag ako'y natatahimik sa gitna ng gulo, siya ang ngiting hindi nakikita ng iba. Minsan, ginugulat niya pa rin ako. Tulad ng minsang may isang lasing na lalaking sumigaw sa kalsada na muntik akong hilain sa may iskinita. Bago pa ako makapagsalita, ang katawan ko ay biglang bumigat. Parang naging bato. Napaatras ang lalaki, nanginig, at saka tumakbo palayo. Parang may nakita siyang anino sa harap ko. Naroon si Leora, tahimik, nagbabantay. Miss Aya, sa paglipas ng panahon, hindi ako nag-asawa. Hindi dahil ayoko,
kundi dahil hindi ko kinailangang punan ang sarili ko ng iba para lang masabing buo ako. Sa kadahilanang mula noong araw na tinanggap kong dalawa kaming nasa iisang katawan, naramdaman kong hindi na ako kailanman magiging nag-iisa. Sa dami ng mga taong pinilit akong baguhin, patahimikin, o ipaliwanag ang sarili ko sa paraang maiintindihan nila, natutunan kong hindi lahat ng bagay ay kailangang makita para paniwalaan. Akala ko noon, para matawag na buo, kailangang isa lang ang tinig sa loob mo. Isa lang ang nais, isa lang ang direksyon, isa lang ang damdamin. Pero natutunan ko sa piling ni Leora, ang kakambal kong hindi nakikita ng iba, na minsan, ang kabuuhan mo ay binubuo ng mga kabalinto na ang natutong magkaisa. Ang lakas at takot, ang galit at awa, ang ako at ang siya. Hindi kami naglaban para sa katawang to. Natutunan naming pakinggan ang isa't isa. Kahit pareho kaming gustong mabuhay ng totoo. At doon ko nakita ang pinakabuod ng pagiging tao. Hindi sa panalo mo sa ibang bahagi ng sarili mo, kundi sa pagkakasundo niyong dalawa kahit magkaiba kayo. Kaya kung may batang kagaya ko noon, tahimik, laging nasa gilid, laging tinatawag na may sayad o may anino sa mata, huwag mo siyang katakutan. Baka hindi siya nawawala. Baka masyado lang siyang puno. At kung sakaling maramdaman mong may bahagi ka ng sarili mong hindi mo maintindihan, isang tinig, isang hila, isang diwang hindi mo maipaliwanag, huwag mo agad itaboy. Baka yun ang bahagi mong matagal nang gustong marinig. Dahil minsan, ang tunay na lakas ay hindi galing sa pagiging isa, kundi sa pagtanggap na dalawa kayo at sabay kayong nabubuhay. Ako si Luwani at ang kakambal kong inkantadang si Leora ay nasa iisang katawan. Hanggang dito na lang, Miss Aya. Maraming salamat.